Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre, kasama pa rin natin mga kaibigan ang ating mga artista sa radyo na siya namang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Beng. Pero basahin na natin ang liham ni Beng, di Kuya Peles. Sa edad kong ito kuya, mahilig din akong makinig sa mga drama sa radyo. Lalong-lalo na kuya sa inyong programa. At tuwing hapon ay lagi po akong nakabang sa inyo. Dahil ginagawa ko lang yung parang libangan ko kuya, lalo na kapag wala akong ginagawa. At kaya po ako lumiham sa inyo kuya dahil gusto ko rin pong humingi ng payo sa inyo dahil may mga napupulot din akong aral sa buhay. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Beng, 48 taong gulang at may 2 po akong anak. At para malinaw sa inyo kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema. Anak, lasing ka na naman. Tuwing umuwi ka yata dito sa bahay natin, lasing ka. Bakit ganyan ha? Ano bang pakialam nyo yun eh? Wala kayong pakialam sa buhay ko. Anak, bata ka pa. Dapat ayusin mo yung buhay mo, hindi ganyan. Ayusin ang buhay ko. Wala namang kwentang buhay ko na eh. Wala! Anak, gaya ng sinabi ko sa'yo, may pag-asa ka pa. Bata ka pa. Kung hindi lang tayo iniwan ni Itay noon, sana ganitong buhay ko, Inay. Anak, pwede ba huwag mo nang isipin ang nakaraan? Matagal na yun. Pero, Inay, alam niyo ba naman, gusto kong mag-aral. Pero anong nangyari, ha, Inay? Anak, Iniwan tayo ni Itay. Si May. Nakapag-aral ba yan? Hindi! hindi. Pero, bumalik din ang itay niyo sa atin, hindi ba? Bumalik? Kung kailangan huli ng lahat, Inay. Dapat sa kanya, hindi nyo na tinanggap dito sa pamamahay na ito. Anak! Oo, Inay. Dapat hindi nyo siya tinanggap sa pamamahay na ito. Dahil wala siyang kwentang ama. Wala, Inay! Lasing na naman yata si Kuya Jis Inay na umuwi kanina. Oo nga eh. Di naman siya dating ganyan ah. Napapansin ko kasi anak, mula nang umuwi dito ang itay ninyo, ganyan na siya. Ano bang problema niya kay Itay? Ha, Inay? Kuwan kasi anak, masakit ang loob niya sa tatay ninyo. Kasi pangarap niyang magpatuloy sana ng pag-aaral sa kolehiyo. Pero wala hindi natupad yun. Kahit na sana ako Inay. Pero pinatawad ko na si Itay. Wala naman pong taong perpekto Tama ka dyan anak. Dapat matuto tayong magpatawad ng taong nagkasala sa atin. Tama po kayo Inay. Siguro, hanggang ngayon, di pa niya napapatawad ang Itay. Oo nga Nagpapasalamat ako sa iyo dahil napatawad mo na ang tatay mo. Salamat sa iyo, anak. Nay naman Kung ang Diyos nga nakakapagpatawad tayo pa kaya ng mga tao lamang. Siguro, sa bandang huli, mapapatawad din niya ang Itay.
ito pala ang sahod mo, Bing. Pasensya ka na at nabawasan ng konti dahil sa inuutangan kong tindahan doon sa trabaho. Pero ka ba naman, okay lang yan. Ang importante ay may kumuha sa'yo para magtrabaho. Oo nga eh. Si Jake, wala pa ba siya? Malamang nandun na naman yun sa mga barkada niya. Nababarkada na yata ang anak natin, Bing ah. Oo nga eh. Lagi ko naman siyang pinagsasabihan, pero ayaw namang makinig sa akin. Ay, hayaan mo at ako na ang kakausap sa kanya. Baka sakaling pakinggan niya ako. Ako nang kakausap sa kanya. Anak, Jake, pwede ba tayong mag-usap na dalawa? Ano pa ginagawa natin? Nag-uusap na tayo ah. Anak, hanggang ngayon ba naman hindi mo pa rin ako napapatawad? Kung ang inay napatawad na kayo, ako hindi pa. Anak, Masakit ang ginawa mo sa amin. Alam niyo, kung hindi niyo kami iniwan noon, siguro tapos na ako ng pag-aaral ko ngayon. Wala eh. Ha? Inuul niyo pa noon ang pambababae niyo. anak, matagal nang nangyari yun. Ibinaon ko na sa limot ang mga yun. Pwes kung kayo, ang dali ninyong nalimutan yun, ako hindi. Jake, Oo, itay. Mahirap kalimutan ang ginawa ninyo. Nasa panahong yon, kailangan kong masasandalan, pero wala eh. Ganun talaga. Di nyo iniisip sa sariling pamilya. At kayo yun! anak, patawarin mo na ako. Bumabawi naman ako ngayon. Kung gusto mong mag-aral, pwede. Bata ka pa naman eh. Huli na ang lahat, itay. Ayoko na mag-aral. Anak, gagawin ko ang lahat para lang mapatawad mo ko. Alam nyo sa ngayon, hindi ko pa maibibigay sa inyo ang hinihingi ninyong kapatawaran. Hindi pa, itay. Sige anak, maghihintay ako kung kailan mo ako mapapatawad. Maghihintay ako anak. Ano ka ba naman, Jake? Magulang mo yun. Matitiis mo bang hindi mo siya patawarin? Bumalik na siya sa inyo. Mahirap ang taong hindi marunong magpatawad. Tinuturuan mo ba ako na dapat kong gawin, ha? Naimi? Ay, hindi naman. Sinasabi ko lang kung ano ang tama at magandang gawin mo. Hindi mo lang alam kung anong sakit ang naramdaman ko nung iwan kami ng tatay ko. 8 taon, Naimi. 8 taon pa lang ako noon. At nagmamakawa noon ang inay ko na huwag kaming iwan. Pero anong ginawa niya? Iniwan pa rin kami. Naiintindihan kita. Pero tao pa rin tayo na dapat magpatawad. Tama na. Mas kinakampihan mo pa yung matandang yun kaysa sa akin ang boyfriend mo. Hindi naman sa ganun, Jake. Sinasabi ko lang ang totoo. Sinasabi mo yan dahil hindi sa'yo nangyari. Oo, nandyan ako. Pero, magulang mo pa rin yan, Jake. Kung wala sila, wala ka rin dito sa mundong ito. Naime. Natutong magbisyo ang aking anak kuya.
laging nasa barkada at laging naglalasing. At kapag umuwi ng bahay, ay lasing na. At parang walang respeto, kuya, kung makipag-usap sa kanyang ama. Mabuti na lang, kuya, at pilit na inuunawa siya ng kanyang ama. At isang araw, kuya, ay Itay, pasensya na kayo kay Kuya Jake ha. Kung hanggang ngayon hindi pa rin niya kayo napapatawad. Naiintindihan ko naman siya, anak. Pero Itay, parang binabastos na ho kayo sa ginagawa niya. Hayaan mo na lang siya, anak. Kasalanan ko naman Kung hindi ko sana kayo iniwan noon, sana nakapag-aral kayong dalawa ng kuya mo. Hayaan niyo na Itay. Ang importante ay buo na ngayon ang pamilya natin. Pero mamawi ako sa inyo. Kung ano yung mga pagkukulang ko noon, sana kahit papaano makabawi ako. Itay, kalimutan niyo na ho yun. Mahal namin kayo ni Inay. Tandaan ninyo yan. Lalong-lalo na ako, Itay. Maraming salamat sa iyo, anak. At hindi ka naghinanakit sa akin. Kahit ang laki ng pagkukulang ko sa inyo ng Kuya Jake mo, sa inyo ng inay niyo. Itay, huwag po kayong umiyak. Nandito lamang po kami ng Inay para sa inyo. Ay! Sinong siga dyan? Labas kayo! Magsubukan tayo! Lumabas kayo dyan! Yung mga siga! Diyos ko, Jake, anak, ano bang Buhay ko! nangyayari sa'yo? Lasing ka na naman. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Huwag kang sisigaw. Ayan, yun lang ako. Ay, naku, anak. Huwag niyo akong pakialaman, Inay. Lumabas kayo riyan! Anak, tama na yan. Parang awa mo na, Jake, tama anak, na. Kwentang Huwag buhay ka ko. naman ganyan. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Gigay mo, tama na yan. Halika Oy. na. Matulog ka na, halika Huwag na. kang makialam dito, matanda ka. Wala kang alam sa problema ko. Umalis ka rito! Ay, anak. Ngayong anak, hindi ka lasing. Mag-usap nga tayo. Alam mo, lasing na lasing ka kagabi. Ano ba talaga ang problema mo, ha, Jake? Tinatanong ninyo kung ano yung problema ko, Inay. Oo, tinatanong kita. Yung asawa ninyo, ang problema ko. Ano? Ang tatay mo ang problema mo? Hindi ko siya ama. Dahil iniwan niya tayo. Talaga bang pinaninindigan mo na yan, ha, Jake? Oo! Dahil hindi ko naramdaman ni minsan na ama ko siya. Matagal nang humihingi ng kapatawaran ang itay mo sa iyo. Hindi ka nakikipag-usap ng matino sa kanya. Palibhasa, hinahayaan ka lang niya at hindi ka pinapatulan. Wala siyang kwentang ama, Inay. Wala! Pwede ba? Huwag kang magsalita ng ganyan sa iyong ama. Dahil wala ka sa mundong ito kung wala siya. Sige! Kaya utang mo pa rin ang buhay mo sa kanya. Ipagtanggol niyo pa siya. Ganyan naman kayo Niloko nila kayo lahat-lahat. Pinayagan niyo pa rin siyang bumalik dito sa atin. Jake, Titigil ko lang yung paglalasing ko, Inay. Kung aalis na siya sa pamamahay na ito. ano?
Tama lang siguro ang anak mo. Aalis na lang ako para wala ng gulo. Ano ka ba naman? Huwag mong gawin yan. Nandito kami ni Raisa. Kami na lang ang isipin mo. Bing, Suko ka na lang bang basta-basta, ha? Pamilya tayo. Anak mo siya. Huwag mong hayaan na daigin ka ng konsensya mo. Labanan mo ang iyong nararamdaman. At alam ko, malalampasan natin ito. Pagsubok lamang ito. Huwag kang susuko, Densyo. pero Bing, lalo lang lalala ang sitwasyon. Nagulo tuloy ang tahimik na buhay ninyo. Hindi. Nandito ka. Kaya huwag mong hayaan na takutin ka ng anak mo. Ikaw ang ama. Dapat ipakita mo sa kanya na ikaw pa rin ang tatay niya. At ikaw pa rin ang masusunod at hindi siya. Dahil sa nangyari niyong kuya, ay kinausap ako ni Densyo na aalis na lang daw siya. Dahil ayaw niyang patuloy ng kanyang anak at hindi na gustong lumala pa ang problema. Kuya, inaamin ko na nagkasala si Densyo noon dahil iniwan niya kami nung maliit pa sila. Yung dalawang anak namin. Pero matagal nang pinagsisihan ni Densyo yung kuya at ngayon ay bumabawi siya sa amin. Ngayon kuya, hindi sila magkasundo at ayaw mapatawad ni Jake ang kanyang ama. Tama po ba kuya na aalis na lang si Densyo? Kuya, nagugulan ako at hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sana po ay mapayuhan ninyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang Beng. Alam mo, Beng, medyo may kabigatan din yung problema mo. Alam ko na masakit din sa iyo pinapakita ng anak mo sa kanyang ama. At hindi niya matanggap na bumalik muli ang kanyang ama pagkalipas ng maraming taon. Dahil nga sa nangyaring pag-iwas sa inyo nung maliit pa siya. Naranasan niya siguro na masakit ang ginawa ng kanyang ama. Ang pag-iwas sa inyo ng kanyang kapatid. Ng kapatid o sa inyong tatlo. At hanggang ngayon ay masama pa rin ang loob. At hindi niya magawang mapatawad ng kanyang ama. Alam mo, Beng, siguro mula pagkabata nangulila yan si Jake. Siguro 8 taon na sa noon nang iniwan kayo. Abay, alam na yan yung nangyayari. At yun siguro pinakamasamit na o pinakasakit o masakit na nangyayari sa buhay niya, yung mawala ng ama. At bigla-bigla na lang bumalik sa inyo. At yun na nga ang nangyari. Hindi niya matanggap na nandyan muli yung tatay niya dahil sa ginawang pag-iwas sa inyo noon. Pero Beng, kahit na anong mangyari, ama pa rin yan ng iyong anak. Ngayon, lagi na yatang naglalasing sa tuwing napupunta sa barkada. Dahil bit-bit pa rin niya yung sakit ng loob mula pagkabata hanggang ngayon. At hindi niya matanggap na bumalik muli ang kanyang ama. At hindi naman solusyon niyang pag-alis muli ni Densyo sa inyo. Ngayon niya dapat ipakita sa inyo
o sa kanyang anak na talagang gusto niyang bumawi sa inyo. Hindi yung pinanghinaan na siya ng loob at gusto niyang umalis muli. Bay lalo niyang binigyan ng katwiran o binigyan ng ibig sabihin nito parang sumusuko lang niya o sumusuko siya sa kanyang anak na hindi naman dapat. Ipakita niya na siya yung ama na dapat tumayo sa isang pamilya. Tama ka. Huwag mong hayaan na lumayong muli si Densyo sa inyo. Siguro sa paglipas ng panahon, matututunan din ni Jake na mapatawad ang kanyang ama. Basta huwag lang sumuko si Densyo. Total, nandyan na siya. Panindigan na yung pagkama niya dyan ngayon sa inyo. Nabuo kayong muli. Hindi yung kaunting diferensya sinusukuan niya yung anak niya. Tama, huwag mong hayaan na lumayong muli si Densyo. Nang sa ganun na ipakita niya sa kanyang anak na talagang buo na kayo. At hindi na siya alis na muli sa piling ninyo. Pero yun na lamang sigurong masasabi ko sa iyo, Beng, at naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Well, mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at himpilan, inyo pong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.